Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ay, naging lima. Ano talaga to eh, 3 lang. Sumama to. So, siguro magkadikit sila. So, ang bida natin ay babae. Single mom to. O siguro, separated siya. Pero kasal. Kasal pero separated. So, dala-dala pa rin yung surname ng asawa niya. Although, hiwalay na sila. So, ganun. Single mom, separated, senior. Ayun, yun lang naisip ko. Ngayon, feeling niya hindi siya pinapansin ng person niya. Lumabas na dito, bakit ganon? Ito, ignored na to. Bakit ganon? May iba yung person niya eh. Kasi ano na to, untruthful. Ito naman walang nakalagay pero usually ano to, lots of options, lots of choices. So, yun ang reason bakit ini-ignore siya. May someone else yung person niya, may ibang ka-chat, kausap. Tingnan natin, ano pang ibang detalye. Ay, third party na talaga. Kasi iniisip ko, baka naman kalandian lang. Hindi eh. Eto na oh. Pag lumabas to, 3 na sila. So, 2 yung, di ba, babae to. So, pwedeng kayo mismo to, o ito yung person nyo, o kakilala nyo. So, ito ay isa dyan. 2 na sila, oh. So, more like, cheating na yung nangyari. Kaya, ayan, wala nang time yung person niya sa kanya. Kasi may someone else na nga. Pero, yung babae, ginost siya siguro, o feeling ignored siya eh. So, ibig sabihin, wala sila masyadong communication. At ito siya naghihintay na pagbabalik ng person niya. OMG. So, ganun yung energy. Sa buong 2 weeks na to, ha? Ayun, ito yung possible person. Dito ng babaeng to. Hindi ko maalam masabi kung sino kayo sa kwento, kung kayo ba yung babae o lalaki, o masculine o feminine energy, pero yung partner nito ay Virgo, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, o Pisces. Specifically, Pisces.
Kasi umulit dito. Kakilala, halimbawa, hindi tumama sa inyo, di ba sa kakilala nyo o idol? Virgo, Leo, o isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, kapwa nyo Capricorn. Pwede, oh. Pero dito naman sa part na to, umulit Virgo. Kanina ang umulit ay Pisces, ngayon ay Virgo. Pero sa kakilala. Ngayon, extra clue. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o kakilala. Kasi general reading to. So, kunin nyo ng info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Brown eyes o brown contact lens. So, sa tatlo, yung tatlo kanina, yung 3 of cups. So, sa tatlong taong yan, may average build. Yung katawan, di payat, di mataba, sakto lang. Ang pangangatawan, ito babae. Yan, may other woman nga talaga, oh. Kasi may someone else tayo dito. Ito lang dapat yung lalabas. Pero sumama na to. O pwedeng siya lahat to. Yung babae. Ito. Yung babaeng to o yung other woman. Siya lahat yan. Pwedeng ganun. Brown eyes. Average build. Ay, pregnant. Kaloka, oh. So, yan. Diyos ko po. May babaeng magiging buntis. Malamang, alam naman lalaki yung maging buntis. So, sa dalawang babae, may magiging buntis. Pero malaki chance yung third party yung mabubuntis. O baka buntis na ngayon. OMG. Basta dyan sa dalawang babaeng yan, may mabubuntis. O baka buntis na. Pero malaki chance dun sa kabit. Yung buntis. Buntis na, mabubuntis. Anyways. Kuha pa tayo ibang senaryo. Five of Swords. At least 2 of Swords to. Baliktad. Chariot. Upright siya. Buti na lang. Yun lang. Pero at least, Chariot pa rin yung dulo. Kasi, ito yung magiging tao natin. So, ang kwento, sa case na to ay, hindi sila magkakadikit, Ibang senaryo na dito. Ang bida naman ay lalaki. Yung ikukwento ko, lalaki. Yung lalaki, in a relationship siya. Hindi naman siya kasal, Yung kaninang babae, pwedeng kasal. Diba? Sabi ko kanina, single mom, ay separated pala siya. Pero kasal pa rin, diba? Senior. Pero dito sa case na to, lalaki naman. In a relationship, walang anak, hindi rin kasal. Pero sa relasyon niya, hindi siya masaya. Baliktad siya. Kaya nga lumabas to, Kasi di siya masaya. So, probably, since di siya masaya, edi yan. May nilalandi siya. Pag nakita ko to, landian pa lang yan. Pero kung 7 of Swords na yan, sila na. Yung kalandian niya. So, may ginagawa siyang kalokohan, di ba? Anomalya. Hindi naman ito lalabas. Kung walang arguments. Kasi card to ng pain. Kaya lang, baliktad na siya, edi gusto niya mag-apologize. Ayun, forgiveness. Siya nagawa niyang kasalanan. Ito, nasa right direction na siya. Ito ay card ng discipline at control.
Kaya siya kalesa. Di ba yung kalesa, ano? Minamaneuver siya. So, may isang direction lang. So, ang dating sa akin, natauhan na finally yung lalaki at gusto niya maging okay na sila nung partner niya. So, again, landian lang naman to eh. Hindi pa to cheating. So, probably may jealousy na nangyari. Nahuli siguro, may kachat na iba. Well, nangyari na to. Mangyari pa lang. So, ito yung partner. Partner ng Capricorn. Doon muna sa partner bago yung kakilala. Possible partner, Aries, Sagittarius. Aries, Sagittarius, Virgo. Kung kakilala, sabi natin kakilala. Doon tumama o sa idol nyo. Leo, Libra, Taurus. Ngayon, yung isa pang clue. Apat na cards. Pwedeng tumama sa inyo to o sa person nyo o sa kakilala nyo o idol. Kasi general reading to. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ipit sa inyo. Square ang shape ng face. White American. O baka nasa Amerika yung isa. O yung third party, OMG. Kasi ano eh, jealousy, di ba? Ibig sabihin may someone else. Pero hindi pa sila, naglalandian na. So, possible third party, o isa sa magkarelasyon, o ewan ko sino. Basta may clue tayo, Amerika. Baka nasa Amerika yung iba. Iba sa inyo. O, yung person nila o yung pwedeng other person. At maputi, white eh. Nasa Amerika, regardless kung white o black yan. O Hispanic, Latino, o ewan ko. Sa Amerika. Yan, ibang case eh. Literal na white American. Medium skin tone, no? Madali naman intindihin yan. Oh, ito yung sinabi ko, Hispanic o Latino. Wow, lumabas. Oh my God. Actually, nababibe ko na siya kanina eh, nung nakita ko to. Lumabas na nga. Kahit dito eh, nabibe ko na. So, ayan oh. Hispanic, Latino. Alam ko sa South America yata yun eh. Yung part na yan. Hispanic, Latino. Pero hindi ako sure. Nakalimutan ko na. Pero alam ko nasa America to eh. Nasa America rin to eh. White American, Hispanic o Latino. O again, literal na America. Ito medium skin tone. Ito naman sobrang puti itong dalawa. At ito square ang face. Anyways, tayo dito sa isa pang deck. So, sa case na to may bahay, no? At book. Oh, ano yun? May secret sa loob ng bahay. So, usually, ito ay card ng secrecy. O mag-aaral sa loob ng bahay. Spying sa loob ng bahay. Kasi magiging research na to. Ayun. O baka ano, naghahanap ng bahay yung iba sa inyo. O kakilala niyo, baka maghanap ng bahay. Magre-research tungkol sa bahay. Baka mangungupahan. O aralin ng bahay tungkol sa mga butas-butas. O anong dapat ayusin. Ano pa ba to? Ibang case eh, gusto nasa loob ng bahay.
magiging somewhat introvert yung iba sa inyo sa 2 weeks na to. Parang, ito privacy kasi to eh. So, parang gusto nyo mag-low-key. Ayaw lumabas ng iba sa inyo sa bahay. Gusto nila mapag-isa. Ano pa ba? Naubos ng taktak knowledge ko. O baka yung engineer. Ano ba? May architect, engineer. Baka construction to. May ginagawang bahay o carpenter na may schedule sa 2 weeks na to o baka mabuo na sa loob ng 2 weeks na to. So, again, bahay, building na ipapatayo o tinatayo na at tawag dito, mabubuo na siya ngayong 2 weeks. Pwedeng ganun. Excuse me. Pa ba ito? So, ibang case, ano ba naisip ba? Magiging studious yung iba sa inyo, di ba? Yung iba pang case nun, magiging katulad ko. Makakaibigan ng anything na may kinalaman sa occult. O esoteric. Knowledge. Esoteric o esoteric. Esoteric. Hindi ko naman basa doon. Basta ganun. Anyways, wala nang maisip eh. Ano nga tayo sa susunod? Ngayon, naging mountain na to. Mountain. Ring, right? Ito ay card ng hardship, difficulty. Tungkol sa commitment, contract. Nako. So, may magkakalabuan pala. Iba sa inyo. O sabihin natin may nakaplano dapat. Hindi matutuloy yan. Lalo na kung may kinalaman sa reunion. Ngayon yung magkakalabuan, pwedeng sa kasal lang. Doon lang sa kasal. So, ito yung magkakalabuan na kasal. Ito yung partner. Taurus. Sagittarius. Taurus ulit. Kung kakilala. Aries. Scorpio. Ilan na ba ito? Kakilala, Aries, Scorpio, at ang huli, Pisces. Ngayon, wala na tayong yung may description na ganito. Dahil magtatagal ako. So, ang main focus ko ay basahin to. Inisip ko kanina nga ba, nakalimutan ko. So, career, business, dun may parang problem dito. May mountain nga eh. May challenge na maaaring na-experience kasi dun nakafocus yung commitment nyo eh. So, kung di yan pasal, di yun nga.
na parang natali kayo doon. So sa business contract o career. Kasal, di ba? Kontrata din yan. Pero may positive naman yan, don't worry. So, saan papasok yung positive dito? Mga LDR. LDR. Baka ma-engage. Ma-engage yung nasa LDR na relasyon. Long distance relationship. Ma-engage. Pwede kayo mismo to, oh. Saan mo nakakilala nyo? O idol nyo. Ano pa ba? So, busy. Expect na lang natin na yung iba sa inyo ay magiging busy. O magiging somewhat snobbish. Hostile. Pwede kayo mismo yun. O, ito yung ma-encounter nyong tao. Na parang gusto mapag-isa. Ngayon, basahin ko na lang to. Ano bang information ng masasabi dito? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kukuha ako dito ng 6. Make your own magic. You are in co-creation with the universe. Don't push the river, let it flow. Only in the darkness can we see the stars. It's okay to have needs and to fulfill them. At ang huli, allow yourself to connect with what you are passionate about. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.